Pasalamatan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago naman po yung baterya ng mga mic, pero nalulubat kaagad. Nabasa na po yung ating pong teksto sa aklat ng Mark chapter 11 verses 20-26. At ang paksa ng mensahe na atin pong pag-usapan sa umaga pong ito ay have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Dahil dito po sa verse 22 sa wikang Filipino sa Magandang Balita Biblia, ang sabi dito, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Sa New International Version, have faith in God. Jesus answered. Now, sa umaga pong ito ay mismong ang Panginoong Hesus ang nagsasabi na magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Para mas lalo nating maunawaan what is faith, ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang sinasabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ayon sa banal na Biblia ay isang pagtitiwala na kung saan ang pag-asa mo ay mayroong katiyakan bagamat hindi mo pa nakikita. Ibig sabihin, yung pinaniniwalaan mong mangyayari sa iyo, bagamat hindi mo pa nakikita, kung may pananampalataya kang sinasabi ng Biblia, ito ay mangyayari. Pangalawang tanong, how do we acquire faith? Paano tayo magkaroon ng pananampalataya? Sinagot din ng banal na kasulatan kung paano nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao. Ang sabi po dito, so faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao sa pamamagitan ng pakikinig. Saan? Pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Simula po nung napakinggan po natin ang salita po ng Panginoon, yun yung time na tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. Kung puro negative ang napapakinggan mo, paniniwalaan mo yun. Pero kung salita ng Panginoon ang lagi mong napapakinggan, mas paniniwalaan mo yun sapagkat ang salita ng Panginoon ay buhay, ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago, at ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Dahil doon sa pakikinig natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ikaw at ako ay nagkaroon ng pananampalataya. Kaya the more na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, mas lalong napapalakas ang iyong pananampalataya. Ang tanong na pangatlo, sino-sino ang dapat magkaroon ng pananampalataya? Ang sabi po ng Biblia, God has given a measure of faith to each one of us, that is to Christians. Ang mga mananampalataya, sila po ang may pananampalataya. At sinasabi ng Biblia na hindi tayo pare-pareho ng pananampalataya sapagkat according to the measures of faith that God distributed to each one. Sa pamamagitan ng sukat ng ating pananampalataya, ipinagkalooban tayo ng Panginoon. Marahil ikaw ay nabigyan ng kalahating ektarya ng pananampalataya o mas malaki yung pananampalataya ng isa, hindi po tayo pare-pareho ng pananampalataya dahil sa pamamagitan ng sukat ng pananampalataya mo, yun yung ibinibigay sa atin ng atin pong Panginoon. Kaya nga, sinasabihan tayo ng Panginoon,
na kinakailangang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Nasa paulit-ulit mo na pakikinig ng salita ng Panginoon, mas lalong lumalaki, mas lalong lumalakas ang pananampalataya po natin. Even as pastors, kapag may nangangaral ng salita ng Panginoon, kapag kami po ay dumadalo ng mga seminars, mga conference para sa mga pastors, yun din po yung pagkakataon na kami ay nakakarinig ng mensahe, nakakarinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pastor, sa pamamagitan ng mga speakers sa Pastors and Leaders Conference or seminars na yan. Na kahit mga pastor na, kailangan pa rin yung time na magkaroon siya ng pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Pakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Na hindi porket pastor ka at hindi pastor yung nangangaral, isang leader lamang ng church at nangangaral sa harapan, hindi mo na pakikinggan. Yun yung time na may nangangaral ng salita ng Panginoon. Yun yung time na nagkakaroon ka ng pananampalataya, na dadagdagan, na didiligan, napapalakas yung pananampalataya po. Kaya kung kami na pastor, kailangan din namin ang makinig sa salita ng ating Panginoon, mas lalong higit ang mga members, ang mga mananampalataya, mas lalong kailangan ding makinig ng salita ng atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Ang pananampalatayang ito ay kaloob ng Panginoon. Kung bakit kaloob ng Diyos ang pananampalatayang ito, upang sa ganon ay wala pong pwedeng may pagmalaki ang sinuman. Walang pwedeng masabi ang sinuman na mas matindi yung pananampalataya ko kaysa sayo. Ang pananampalataya ay kaloob ng Panginoon. Kung yung pananampalataya ng ating kapatid ay napakatindi at yung pananampalataya mo ay hindi katulad ng kanyang pananampalataya, huwag mong husgahan na wala siyang pananampalataya. Amen? Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya ayon sa sukat ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kung kalahating kilometro lang yung sukat ng pananampalataya mo, yun yung ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. At yung ipinagkalob niyang yun na pananampalataya dahil sa patuloy mong pakikinig ng salita ng Panginoon, patuloy na napapalakas, patuloy na nadidiligan, patuloy na yumayabong ang pananampalataya mong yan sa Panginoon at magugulat ka na lamang na dadagdagan ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kaya sinabi ng Diyos sa ating pinasa, sa ating pong teksto, have faith in God. Bakit kaya na sinabi ng Panginoon na have faith in God? Kasi kung babasahin po natin yung kwento, ang sabi ni Jesus, kung sino man ang may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, maaari niyang sabihin sa bundok na ito na lumipat ka at siya'y lilipat. So tingnan mo natin yung ginamit na parabol ni Jesus. Kasing laki lang ng butil ng mustasa. Ibig sabihin yung mga disciples ni Jesus at that time, hindi niya nakitaan ng kasing laki ng butil ng mustasa yung kanilang pananampalataya. Dahil kung nakitaan ni Jesus yung kanyang mga disciples ng ganong pananampalataya, hindi na sana sinabi ni Jesus na kung mayroon kayong kasing laki ng butil ng mustasa ng inyong pananampalataya. Bagamat nakakasama na nila si Jesus, personally, nakikita nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus, naririnig nila, nakakasama nila sa tuwing nangangaral ang ating Panginoong Hesus, pero wala pang kasing laki ng butil ng mustasa ang pananampalataya ng kanyang mga disciples. Kaya sinabi niya, kung mayroon sanang kasing laki ng butil ng mustasa ang inyong pananampalataya, maaari niyong sabihin sa bundok na ito na siya'y lumipat at siya'y lilipat. Kasi at that time,
nagyabangan itong mga disciples. Ang sabi ng mga disciples, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo dahil sa iyong pangalan. Nagpagaling kami ng mga may sakit dahil sa iyong pangalan. So itong mga disciples, nagyabangan sila. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang sukat ng pananampalataya para wala tayong ipagmayabang, ipagmalaki sa ating kapwa mananampalataya at lalong higit sa atin pong Panginoong Jesucristo. May tatlong bagay na kailangang magkaroon tayo ng pananampalataya. Number 1, have faith in God's person. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa persona ng Diyos. If we are saved, then God is our Father. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, ang Diyos ang ating Amang nasa langit. Kung babasahin po natin sa ibaba ng ating teksto, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disciples kung paano magpatawad. Na kung hindi kayo marunong magpatawad, sabi ni Jesus, sa mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Amang nasa langit. So kinakailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. And as our Father, He cares about every need of our life. Bilang ating Amang nasa langit, alam niya ang bawat pangangailangan ng ating buhay. So huwag kang dapat mag-alala dahil mayroon kang Amang nasa langit na alam niya ang pangangailangan mo. Sa umagang ito, alam ng Diyos yung pangangailangan mo sa bawat araw. Kaya kailangang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos because He cares for our daily need. As our Father, He invites us to bring our needs, burdens, and concern to Him. Bilang Ama natin ang Diyos, inaanyayahan niya tayo na dalhin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating mga bigatin, ang ating mga anumang mga concern sa buhay. Ilapit po natin sa Kanya. Inanyayahan tayo ng Panginoon na ilapit natin sa Kanya ang lahat. Bagamat alam na niya yung iyong pangangailangan, alam na ng Diyos yung ating pangangailangan, pero bilang Ama, naghihintay lang din ang Panginoon at inanyayahan niyang bawat isa sa atin na ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Sa mga magulang, bagamat alam nyo na yung pangangailangan ng inyong mga anak, lalo na kapag nag-aaral sila. Pero bakit inilalapit pa o bakit sinasabi pa ng inyong mga anak yung kanilang pangangailangan? Bakit sinasabi pa nila, Mama, malapit ng exam namin, tuition fee na naman? Alam na ng inyong mga magulang ang inyong allowance araw-araw. Pero bakit sa tuwing papasok ka, Ma, allowance ko, Ma, baon ko? Kasi nga, bilang magulang, naghihintay lang din sila ng paglalambing mula sa mga anak. Yung pagtawag mo sa kanila ng Ma, yung pagtawag mo sa kanila ng nanay, tatay, yung paghingi mo sa kanila, ibig sabihin, inilalapit mo yung pangangailangan mo sa kanila. Ganyan din po ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon, bagamat alam na niya yung pangangailangan po natin, pero naghihintay lamang at inanyayahan niya tayo na ilapit sa Kanya, sabihin sa Kanya ang iyong pangangailangan.
Kapag nagsabi ka sa Panginoon kung ano yung pangangailangan mo, huwag mo nang sobrahan. Kung halimbawa ang pangangailangan mo ay 15,000, sabi mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng 15,000. Huwag mo nang pasubrahan ng 20,000 kasi hindi mo na kailangan yung sobra. Be specific, sabi ng Bible. Maging specific tayo kapag humingi tayo sa Diyos. Ganon din sa ating mga magulang. Nagiging specific tayo kapag humihingi tayo sa ating mga magulang. Kaya sa mga anak, sa mga oras na ito, anuman ang inyong marating sa buhay, wag na wag niyo pong kakalimutang igalang, respetuhin ang inyong mga magulang. Kahit ang gaano pa kasama ang inyong magulang, hindi pinag-uusapan yung kanilang mga nakaraan. Ang pinag-uusapan ay ang relationship ninyo bilang isang magulang. Alam niyo ho, naging trending sa social media yung awayan ng mag-inang gold medalist. Kawawa po yung nanay, yung tatay. Nagmistulang nagmukhang pera yung kanilang mga magulang. Pero sana naman sa atin po, pagdating ng araw, kayong mga anak, pag nagtagumpay kayo, wag na wag nyong kakalimutang galangin, respetuhin, mahalin ang inyong mga magulang. Magulang at magulang nyo pa rin sila. Sa Biblia, mayroon pong sinasabi ang salita ng Panginoon na honor your father and your mother upang maging lalawig ang iyong buhay. At higit sa lahat, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya tayong mga anak, kung hindi natin nirerespeto, kung hindi natin iginagalang ang ating mga magulang, parang nilalastanganan natin ang Diyos. Tandaan po natin, ilang beses ka mang magkamaling anak, walang ibang tatanggap sa'yo, magulang at magulang pa rin. Yung mga kaibigan mo, pagdating ng araw, huhusgahan ka lang nila. Pero ang magulang mo, naghihintay lang, anak. Pag nagkamali ka, magulang pa rin ang tatanggap sa'yo. Pero yung mga barkada mo, na pinaglaanan mo ng oras, yung barkada mo na pinaglaanan mo ng panahon, huhusgahan ka nila. Pero ang magulang mo, yayakapin ka niya, tatanggapin ka niya ng buong buo. Kung ang mga magulang natin dito sa ibabaw ng lupa, ganon yung pagmamahal niya, mas lalong higit ang Ama nating nasa langit, na hindi lamang niya alam ang ating pangangailangan, but handa siyang ibigay ang ating pangangailangan. Kapag humingi ka sa Diyos ng pangangailangan mo, ang sabi ng Bible, He is willing to give. Sabihin mo lang sa Panginoon kung ano talaga yung pangangailangan mo. Hindi yung kagustuhan mo, yung need mo, ang sabihin mo sa Panginoon. And as our Father, He desires to open the resources of His kingdom and give them to you. Bilang amang nasa langit, nagbubukas siya ng mga panibagong pintuan upang ang resources niya, ang kanyang kayamanan ay maranasan mo. Ang Diyos hindi siya bababa ng personal dito sa langit para ibigay ang iyong pangangailangan. Para personal niyang ibigay ang iyong pangangailangan. Hindi po ganon. Meron pong gagamitin ang Panginoon na instrumento para ibigay ang iyong pangangailangan. Yung patuto kanina, bagamat hindi siya nakapasa, hindi siya qualified sa TEO, but ang Diyos nagbukas ng panibagong pintuan. Titingnan po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa buhay po natin.
Bagamat hindi mo na-approve or hindi ka na-approve sa isang goal mo, sa isang hangarin mo, hindi ka mahal ng Diyos. Merong isang panibagong opportunity na bubuksan ng Panginoon para sa iyo. Why? Merong nais sabihin sa iyo ang Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat nating pinaglilingkuran ay nagbubukas ng mga oportunidad sa ating mabuhay. Na kapag nagkamali ka, ay sarado ng pintuan sa Kanya. No, nagbubukas siya ng panibagong pintuan. Ganyan po ang Panginoon. Na hindi porkit nagkulang ka, hindi porkit nagkamali ka, hindi porkit nagkasala ka sa Kanya, isasarado na ng Panginoon yung pintuan para hindi niya ipagkakaloob yung pangangailangan mo at para hindi niya diringgin ang iyong panalangin. But ang Diyos is willing to embrace us. Inanyayahan lang niya tayo, naghihintay lang ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Pangalawa, have faith in God's promise. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa pangako ng Panginoon. When it comes to the matter of faith and approaching God in prayer, the people of God have some very precious promises. Ang dami hong pangako ang Panginoon. From Genesis to Revelation, ang dami hong mga pangako ang Panginoon. But ito lamang yung mga tatlong pangako ng Diyos na aking tatalakayin na dapat magkaroon tayo ng pananampalataya. God promised to hear us when we pray. Nangako ang Panginoon sa atin na papakinggan niya tayo kapag ikaw ay mananalangin. Ano pong sabi niya sa Jeremiah 33:3? Call unto me and I will answer thee. Hindi lamang niya papakinggan, but God promised to answer our prayers. Di ba napakaganda? May Diyos ka na sinasamba, may Diyos ka na nakakaalam ng pangangailangan mo, may Diyos ka na nag-iimbita sa iyo para ilapit, sabihin sa Kanya ang iyong pangangailangan, may Diyos ka na nagbubukas ng mga panibagong oportunidad sa buhay mo, may Diyos ka pang nakikinig ng iyong panalangin at may Diyos ka pang tumutugon sa iyong panalangin. At pangatlong pangako ng Panginoon, God promised to be with us. Nangako ang Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. As a children of God, sinabi ng Panginoon sa atin, sa ating binasa kanina sa ating teksto, have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Sa panahong ikaw ay dumadaan sa mabibigat na problema, sa panahon na ikaw ay dumadaan sa matitinding krisis, matitinding dagok ng iyong buhay, huwag mong isipin, pinabayaan ka ng Diyos, huwag mong isipin, iniwan ka ng Diyos, kasi ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Manampalataya ka sa pangako ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pangatlo at ang panghuli, have faith in God's power. Manampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang Diyos na ating sinasamba, He has the power to do anything we ask Him to do. Merong kapangyarihan na gawin ang mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. He has the power in heaven and in earth. Ano pong sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew? Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawalan sa langit. At anumang pakawalan nyo dito sa lupa ay papakawalan sa langit.
So, ibig sabihin, pag pinapakawalan mo ang kagalingan, nagdideklara ka ng kagalingan sa iyong buhay, sa iyong karamdaman, ang Panginoon, pinapakawalan niya ang kagalingan sa langit. Have faith in God's power na kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Sa umaga pong ito, si Jesus mismo ang nagsasabi sa atin, have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Have faith in God's person, have faith in God's promise, and have faith in God's power. Ano man yung pangangailangan mo sa umagang ito, God is inviting us na dalhin, sabihin sa kanyang pangangailangan mo. At manampalataya ka sa umagang ito, God will hear and God will answer, will give your needs. Magkaroon ka lang ng pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa inyong masalita. Tinuruan mo kami na magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Nakikita mo ang sukat ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Pero dahil sa iyong mga salita, Panginoon, mas lalong napapatatag, napapalakas ang aming pananampalataya. Lord, we bring all our needs sa inyong harapan. Batid mo ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi man namin mabigkas ngayong umaga kung ano yung pangangailangan. Pero alam mo, Panginoon. Kaya inilalapit namin sa inyo ang pangangailangan ng bawat isa. Tulungan po ninyo, patatagin po, palakasin po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa. Tulungan po ninyo kami. At katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, na yung paniniwala, pananampalataya namin sa inyo ay hindi na sayang, kundi buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang malakas sa